karong buntaga, doon natay mga espesyal nga bisita ug doon natay bag-ong host karon sa atong programa. I-welcome nato ang presidente sa Lanao Press Club, si Ma'am Nerissa Copin. Maing buntag, Ma'am Neri. Buntag ron o salamat kaayo nga nabalik na sa ning atong bandilyo, and hopefully magpadayo na kini sa maabot ng mga bulan o para makahatag kita og insaktong informasyon para sa katawhan, no? Unsay atong gibuhat, sa atong gobyerno, sa atong mga line agencies nga angayan ninyo nga may balaan kay para makabalo kita, para makaparticipate kita kung unsay angay natong buhaton isip mga lumulupyo labi na sa dakbayan sa Iligan. Si Ma'am Neri, usa gini siya sa mga haligi, murag kuan pa siguro, Ma'am Neri, no? Sa tunga tuig nga apil ka sa host sa Bandilyo program. Oo, murag di na lang nato isgutan. Murag imo nang nalimtan? Oo, nalimtan nato isgutan ron kay may balan pala akong edad, no? So, dugay-dugay na gyud ang Bandilyo. So nawala lang siya kadyot o nagpasalamat ta nga nakabalik na sad. Kani sa manager sa Philippine Information Agency, si Ma'am Neri Copin din sa Iligan City ug Lanao del Norte Infosen manager ug ubay-ubay sab ni iyang mga coverage before nga mitatak yun labi na tong mga pagbisita sa mga presidente sa nasod, murag siya gyud toy mangunay pag timan sa mga sakop sa media o prensa din sa dakbayan sa Iligan. So Ma'am Neri, karong buntaga atong hisgutan, importante kay ni nga kalihukan kay dunay himuong pag-serbisyo sa usa ka kapunungan dinhi sa organisasyon dinhi sa Iligan. Ato dayong i-welcome nga atong espesyal nga bisita, honored kay ta kay makauban nato karon ang chairman sa Alagad Pahiyom Project, si Dr. Lilibeth Imperial. Good morning, ma'am. Siya po ang usa sa mga kuano sa Rotary Club Uptown or ma'am? Past president. Past president. Yes, So, Doc? Okay. Good morning, Sir Ronnie. Especially to my PAG, Past Assistant Governor sa Rotary, si PAG Neri Copin. Thank you sa privilege nga inyong gihatag sa inyong registration para sa mong program this coming April. It's Alagad Pahiyom 2026. So, sa bulan pa ni sa Abril? Yes, pero kinanglan na mo mag-prepare kay tungod sa kinanglan mi mag-scout og mga pasyente. So, it covers from as far as Bukidnon, paingon sa Lanao del Norte, SND, and also to Lanao del Sur. So, ang Alagad Pahiyom Project, unsa ni siya, Doc? Actually, it's free cleft lip palate surgery. It is in collaboration with our surgical team, the Craniofacial Foundation of the Philippines. Every year, nami lain-lain nga makasponsor. There were times also that we are granted the district grant from Rotary, pero dili siya permanente. So we also have different organization that is helping us. This time, we are actually very grateful because kami ang napili sa Rotary Club of Cebu Fuente to host the project, which is generously funded by the Rotary Club of Seoul, Moab from Korea. Kamo ingon ka craniofacial, Doc, unsa ni siya, Doc? They are actually doing this surgical surgeries. Sila ang ilahang foundation ang tabang wherein they could service free para sa mga bata nga nagkinahanglan. Actually, dako kayo ni siya og tabang because kung imo gini siyang buhaton in a private practice or even sa kanang ato ang mga government, dako siya o gasto. This time I think it's about 100 to 120,000 per surgical case, depende sa
kaya natulungan ko na siya ka surgical cases for this particular program. It's the cleft lip, and then we also have the palate surgery, and then we also have the orofacial, kanang ilang gitawag obturator, kanang bitang open ang sa alingag-ngag wherein labi na kung adult na dili na siya pwede matahi. So ilan ang tabunan with kanang mura bitaw ka na sa dental. So they could help. Ano sa pa ni siya nagsugod, Dok, na kung nakuanan nga ilan na ni katuig nga ang Rotary Club naghimo ani nga project? Actually gitawag ni siya sa ato PHNRI nga it's our signature project because yearly gid namon ni siya gabuhaton. It started in 2010 during the charter president of PAG Ging Romano, Grace Romano. And then there were certain years nga wala siya nahimo tungod sa 2 years it was not done because of Sendong. And then there was Marawi Stage. And then, of course, the COVID, wherein 2 years wala sa program. So, actually, this year, 2026, ika-10 na to ni siya PHNRI. And from last year, I think we have about 287 patients done. So, kung imo na siyang i-multiply sa amount nga dapat i-surgery, that's about pila ka million na siya. So, it really helps a lot sa mga bata nga kanabitang mga marag hopeless na because they don't feel nga part sila sa community. Because they're being bullied, they're being kanang ostracized sa kanang binuangan sa mga bitaw sa komunidad because of their deformity. Ang cleft lip mo ni mga deformity, no? Yes, sa mga sa ba nga area sa kanang lip. sa front kay ang kuan palate is naamgod sa ilalom. So mas ang makita gyud kanang sa cleft lip nila nga deformity. Mas kuan man gud siya kanang visible siya ba. So asang gikan ang mga doktor sa ni Dok nga ani mo mag-perform ani nga activity? Actually have different surgical doctors from different kaning mga hospitals. Some are from St. Luke's, some are from, we have also doctors from Cebu, mga kuha na sila kaning not only derma kanibitang mag-change sa ilahang kuan facial mga experts ni sila especially for these cases, and every surgery we have about 20 to 25 members of the surgical team, down from the admin to the nurses to the medical doctors. So na-mention to ni mo, Doc, no, nga daghan na giday natabangan labi na nga 10 years? Yes, it's this is our 10th year. 10th year. Dayon, kumusta sila, Doc, atong mga natabangan na follow-up pa sila kung kumusta na ilang kuan karon, ilang kahimtang? Actually, 3 years ago, namin mga na interview wherein they have actually finished their college, nakatrabaho na sad sila. And this year we are planning nga sa younger years may magkuha. We are scheduled to do some interviews before the end of February. So para mapakita na mo nga how they have benefited the surgery done by Rotary Club of Aptan, Iligan. So, kuan gid siya nga kuan, no, ang maong activity kinahanglan gyud og doon na pa'y matawag ba natong screening magpagpili kung kinsa ang operahan? Yes po. A week prior sa surgery procedure, we asked the patients to visit Iligan. Kaya ang ato ang lab is ang co-op lab ang amo ang collaborative laboratory ani nga project for the past I think 4 years na ata. So they are being x-rayed tapos kaning mga lab test, blood test done, and then ang among pedia doctors headed by Dr. Raylen Obach, sila ang mag Ako na kayo nagtabang. Unya, asa dapit man nato ni performer, asa dapit sila operahan. ang ato ang hospital nga mo cater sa ato ang project is there is ato ang very own city hospital. We talked already to Dr. Tam Daguman, and iyan namin gitagaan og
kanang schedule for this coming April. And the patients will be, for the past 3 years also, Dijal Memorial, that's I think high school. There is sa Palao, almost in front, elementary, almost in front sa City Hospital. Di na po na mo gaibutang ang mga bata na they are being accommodated there. Tapos ilang mga kinanglanon among ga-provide from the mattresses, mga bed blankets, and water, food, tanan. And then, hopeful, ang nakagwapo lang this April, kay ang, usay magud maglisod mi pag school days. This time, kay ang sa bakasyon naman. So, we really could get a very good kanang room accommodation. Kay wala may klase. Kay magstay pa man na sila, no? Sa ibutang ta diri sa eskwelahan nga diya sila ipahimutang. Magstay pa sila kay... Yes, so 2 days prior, during the screening. The moment nga screen and they are already given the kaning tawag kanang go signal that they are fit for surgery, ibalhin na din sila sa hospital. So, na times nga, depende kung pwede sila ma-discharge the following day or kung naapay kinanglan nga i-follow up. So, ang amog yung discharging day is on the 4th day of the project. That will be a Sunday. Kaya magsugod mi Thursday, Friday, Saturday. Sunday is the discharging day of all the patients. Then, ang labi na kong mga bata, ang mo-accompany sa ila, ma-appeal sa nima. Yes, free sa food and accommodation. It could be a parent or guardian. Mga lola, mga tita, kung wala ilang mama. So kani siya ron, murag ang Rotary Club of Uptown, Iligan, mo lang siya nagkuan, murag siya ang nag-head gyud, no, kay naay daghang collaboration like sa City Hospital, at least magamit ang operating room sa City Hospital, magamit sad ang JAL, no, sa DepEd. So daghan ang katabang ani nga project. So kuan gid ni siya kanang noble project gid ni. In fact, kita ko'y kuan nga ang imong unsa na yung term na sa Binisaya pa. Deformity na. Bungi ang imong deformity. Makuan na without any cost. Makahatag og kuano confidence sa sa mga bata. Dili kay kasagara mga na-identify kato imo na mention nga discrimination o kana humiliate sila in front sa lang mga classmates. karon nga term murag bully. Bullying yan mo na siya, bullying Ay, sa mga bully, mga kuan ba? even sa ilang own community, sa ilang neighborhood. Sa kanang term bitaw nga bungi na bitaw. So natagaan gid sila kuan hope nga yes. kuan gyud arang-arang ang ilang mga labi na ilang physical features sa naong o makuanan sila pag ilang pagdakuan na ilbinas mga bata matagaan o confidence nga maningkamot yun para mulampo sa ilang unsa may ilang giplano sa ilang kinabuhi. Actually sa kana pong kuan, because with cleft lip murag mas dali siya. Ang lisod is ang katong sa palate because ang ilahang speech. So right after the surgery, tagaan po sila na po yung speech instructor nga maghatag sa ilaog kanang sa tawag ani kanang murag sa Bisaya training ano sila nga para during sa ilang recovery makabalo na sila unsaon nila pag-practice na yung mga certain letters words nga para ma-practice nila nga dili na sila mayungit mag-istorya. Okay. Mubalik ta sa maong hisgutanan diri sa kaning alagad pahiyom nga kalihukan sa Rotary Club Uptown Iligan human lang niining mga pahinumdom gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Iligan, radyo publiko nagsibya dinhi sulod sa campus sa Iligan Medical Center College. Salamat kayo sa management sa Radyo Pilipinas Iligan. Good morning dia kang Ma'am Biema Minyosa nga usasab ni karon nga cover pa ni diha sa mga ubang mga activities sa pag-atiman sa mga nakalingkawas sa bagyong Basyang. Atong oras karon alas 9:52 o atong bisita ulay lain kun dili ang kuan sa ang Chairman project project chairman
sa Alagad Pahiyom for mga pila na kaka-years I na think- nag-chairman. I think 5, no? may 60, I'm not sure. Si Dr. Lilibeth Imperial, siya mo chairman sa Alagad Pahiyom project. Sa inyong activity, Doc, unsa gyud kasagara mga challenges ani nga inyong kakatagbo? Actually, nag-start ko og participate sa project during 2015 katong nag for good nako, and then I was recruited by PAG Neri Kupin to join the Rotary Club. As far as I know, during the first few years in 2010 and in katong mga tuig before ko naka-join, it was very difficult sa club because kinahanglan mi mangita mag-outsource me from different usay sa mga individuals, usay sa mga companies para makapangayo mi og kanang tabang para ma-sponsoran ang mga bata sa ilang needs. From the time I participated and actually chaired the project, we were blessed because nanay among gitawag nga district grant. So ang among very own Rotary Club sa district could makahatag sila certain amount to help us sa mo ang proyekto. So gamay-gamay na lang ang among pangitaon. There was also a year nga na I'm sponsoring company from US in the person of couple Zim and Brian Luverne. They were also a great help kay dako kay ilang natabang sa moa. For the past 2 years siya from the presidency of PP Betty Katani, 2 years siya nga nakatabang sa moa, and it was a big help kay dili lalim gid mag-conduct ani nga project because the minimum nga among magasto is about 200,000 to 300,000. That's because sa mo ang mga gamitonon nga gamit sa mga bata, agbayad mi sa laboratory. And I think there was also a year wherein dako pug natabang ang that time ang mayor was the mayor was Mayor Rensha. Dako katong murag everyday ga support sila og food, and then also of course our LGU sa una siya pa ang ato ang congressman si Frederick Mayor Xiao. Also the past 3 years ang iyahang opisina nagtabang sa mga from the transportation kay magkinahanglan mi og transportation to kay ang mga gamit actually dili from our city as atong city hospital. Ang tanan nga mga kinahanglanon sa surgery is actually from the sponsoring foundation surgical team, the craniofacial. So tanan nilang gamit. Transport yun? Yes, tagpila ka crate ang among tagbuon sa Lagindingan. So we need big transportation para sa mga crates. And also to pick up our doctors. Dako kay natabang pud ang LGU through Mayor Xiao. So kanang mga doctors ba nga perform nga kaning operation, libre ba ni sila? Walay kuanan sa LGU. Wala. We are grateful nga kay kung atong i-appeal ang surgical doctors kita ang sponsor dako yun kaya to. I think it's over 1 million. So thankful kay ito sa Craniofacial Foundation of the Philippines kay ilaha gyud na ang tanan nga mga they also have their own foundation nga nagtabang sa ilaha para makakandak sila sa mga surgery nga buhaton nun, from the instrument, kanang mga tambal, sa katong mga sutures and kanang needed during sa surgery. Gikan po na sa ilaha. So apart from the doctors and medical equipments, na libre mi ana. So ang amo ra gyud is pagpangita sa pasyente, sa hospital, sa kaning among laboratory expenses, kanang pagkuha na mo sa doctors kay dako kay na siya kuan kay not everybody mo abot sila at one time. So it's like murag katulumi mo biyahe sa airport, kailangan og schedule ang doctor. Some are from Cebu, some are from Manila, then
tungod sa ilang schedule, dili sa lakas among abot. So, usay pilami mo tagbo. And then also the same thing as sending them back sa ilahang lugar. Dahil ang ila pang puyan din, no? Yes. Ilang puyan din Actually, sa ang ilang iligan. accommodation sa doctors ilaha, ang food ilaha, although kami gahatag ni, but they are also bringing their own. Kaya during sa surgery, dili sila gusto ka ng messy. So, ang ilang food is kato yung mga nakaano na, kanang, like, kanang itong mga healthy diets. So, kana ilaha na. So, dako pod kayo ni pasalamat sa Craniofacial Foundation of the Philippines for 10 years. Sila gid nga mo ang collaborative nga surgical team. Sa kuan na to, ma'am, sa mga pasyente, kinanglan sa na sila nga bantayan, no, sa atong mga otoridad na naapoy coordination with our police or military. Yes, gahatag pod mi og kanang letter sa PNP. Actually, they're not only helping sa kanang during sa kaning pagbantay, but also kanang pagtagbo na mo sa mga gamit. We are actually asking the help of PNP and SAF. Sila ang tungod sa kanang mga bugat kaayo. So, paghatod sa City Hospital and then transporting back, sila ang katabang sa mga. So, we all actually coordinate with the PNP and SAP as well. So, daghan kayo partners gyud. Yes, dili gyud siya galim. Dagan katabang ron. Ang kuan ani kiunsa ninyo nga makakuha mo og mga pasyente kay kung dili lang sa iligan siguro sa 10 years nga kuan ron sa 10 years nga inana nagurot tapos siguro ang mga katong operahan ay deformity. Deformity. So dili lang sa iligan siguro wala tay makuan ang kiunsa ninyo nga makakuha og mga kuan pod kaning Mga pasyente. beneficiaries. Beneficiaries. Okay, so para sa pag-scout naman sa mga pasyente, ang first thing din ng mga gabuhaton is we make it a point na makalingkod mi sa ABC Barangay President's Meeting, mga kapitan dahil nga kuan through Kapitan Shakur. So may access sa different barangays since every barangay naapo sila mga health centers o naapo din na nakasulat kung naay mga pasyente nga naay mga kanang mga problema. So I think mas nakatabang na siya. And then ang pinaka gid is kanang word of mouth nga kanang labi na katong nga operahan na. So amo na sila kontakon ang balik kung naa ba sila ma-refer na pasyente. Some of them also kanang needs repair. Kay usay ang mga tahi matangtang. So kanamo po nang cater sa ila. Still it's free. And then we visit different LGUs. Magbiyahe gid mi. Even sa katunga time nga si PH Neri active sa siya mo isa sa amo ang sila man gud ang mga namo nasa among advisory one bitaw advisory kani status ang club. Gatabang nga mag-visit mi sa lain nga mga LGUs para makahatag mi og kanang mga flyers para makapangayo mi og kanang support sa ilaha. And then ang isa po is actually dako kay nagtabang kaning sa kaning sa station radio station kay dako unsa coverage gani niya sir For now, live stream gid sa ta diri sa kasama ni gihapon kay live stream okay, so sa Facebook. Actually sa Facebook isa na siya. Daghan pud makabasa sa kanang amo ang mga kanibitang sa Facebook sa kaning mga different kaning organizations amo nang padalaan. Actually this time naka-ask me og kanang slot diya sa ato ang ladul sa ato ang PIA sa kanang dako nga TV diya sa diri sa post office. Yes, kanang sa city government gyapon na sa siya. city government. Pero kuan man as long as naalay request pwede gid maka-air sa kani makita ang mga activities sa mga different organizations. Ipahibalo lang sa City Information Office Hub o sa kining atong ICTC diya sa lokal nga kagamahanan Information Technology Communication and Technology Center andam kay na sila mo
air diha mo post sa inyong mga activities sila na kaning umaabot nga kining alagad pahiyom nga activity bisag kuan siguro mga pahibalo pwede diha. Actually, I think by Monday siguro makita na namo. Naka-flash din na. Since that. So wala na. Wala siya bayad. It's free. Free siya. Bayad na. So sa ato pa ang participation sa Rotary Club of Uptown Iligan, manguan, kinanglan nga makakuha og pasyente para makaani din ni kaning mga doctors. Oh, yes. Ang tasking gyud kaayo para sa club is ang pagpangita sa pasyente. Pero matingala sa ta kay sa pila na ka tuig dapat makauna-una ta wala naman siguro tay mga pasyente pero matingala po ka kay still na agya po mo duol nga dok na maghatag mo karon og kanang sa inyong schedule for kanang surgical procedure kay ang ano man good ang cleft lip palate na deformity it's also genetic so makita nimo nga gikan sa magulang sa manggod naagid in a certain family basta naga ni isa naagid na in another family member nga mo suffer of the same deformity. It's genetic as it is explained. So naay maluoy mi na usahay nga duha sa upat ka anak duha ang naay problema. Sa maubang activity doc naay mga volunteers pod ninyo or kung naay interesado sa mo volunteer na bay mga inana or kamurigid mismo ang mo mangita og mga staff or mga tao nga mo assist. Actually, sa amo ang club, we have about 54. We have 44 members. So, prior sa kanang surgical day, naka-schedule namin kinsa mo duty ng certain nga adlaw, kinsa ang in charge sa food, kinsa in charge sa mga bata dalon sa laboratory. So, na siya tanan. We only need help sa kanang during ang mga bata na nasa hospital because we need nurses para kanang sa shifting sa gabi especially kay dili man nurse ang pilara man ang nurse mo ang club members pero it's not actually dili siya volunteer because dili man pud pwede dili mi mohatag kay dili sa lalim nga naka-duty sila from morning na mo duty pagkagabi so na compensation for the nurses nga among maduulan to help us out during the 2 days surgical procedure. Sa makadungog sa ato doc open ba mo kung naay mo donate nga makatabang in a way sa inyong kalihukan hilabi na sa ato mga businesses. Yes. Asa sila mo contact sa inyo? Yes, dako kay nagtabang kung naagi mo nabito by heart mo tabang sa mo ang project this coming April 16 to 19. They could check our Rotary page. It's Rotary Club Uptown Iligan. And then we are also flashing our flyers na adito yung mga numbers from our president, sa ako as club chair, sa amo ang kaning PND. And of course, sa amo ang past assistant governor nga member diri sa inyong radio station si PAG Neri Cupin. So they could also contact her. Na aming mga numbers nga actually for me my number is 0935 028 2897 and then PAG Neri. 0917-329-2259. So pwede sad mo tawag o kinahanglan then kung panaglitan lisod-lisod yun ang inyong lugar ayaw mo kabalaka no dili tiyagay ngo na ni doc nga dili ta mo balaka kay tanan-tanan shoulder sa Uptown o Rotary. Okay, so mahulog yun nga libre yun tanan no. Yes, Nawasa lang kung doon na pa zero. sila uban nga kinahanglan nun diya siguro no. Ito ilang mga naandan. So ato ning kuanon gyud nga activity unsay plano sa inyong organization ma'am nga unsay mga long-term goal nga yearly na gini siya nga activity or unsa pa yung mga gikuan ninyo in the future?
Sorry, actually, ang among alagad pa yun, that's why we call it signature project, kay yearly gyud na siya. Basta wala lay problema kana nga tuig, walay mga circumstantial na pareha ni karon hitabo nga na ay bagyo. Basta dili lang siya mo fall sa month nga amo ang napili. Yearly gyud na siya. Kay na by God's grace naapod mi og dili mi makakuha sa amo ang kaning district grant na like pareho karon gitap mi sa Rotary Club of Cebu Fuente. Kaya actually when they were awarded sa kaning ang kanamo siya is global grant. Global grant is different from district grant. Kung global grant dako gyud kay na siyang budget mahatag. So paghatag sa ilaha medyo dili sila kaning murag na sila doubt because katabi tawo di ba nato yung dakong bagyo sa Cebu. So when they contacted Craniofacial, ilang gi-check all over Luzon, Visayas, Mindanao kung asa sila nakakandak og project, kung asa nga na ay consistent nga pinaka-list siguro is 20 above ang pasyente. So when they check all the different clubs that they have collaborated with, ang nakita nila is ang club in Iligan, Rotary Club of Uptown, Iligan. So they contacted us kung willing mi mutabang sa ilang project and with the kanang global grant funded. So basta dili lang mi maglisod, ang ang gusto is nakatabang sa community. So of course we said yes. So paano man reconstructive nga surgery? Yeah, yes, constructive. So in the future na siguro yung mga dugang pang services no aside sa mga lift, mga pallet operation nga himuon. So experience lang sad ni ron. Na yung mga ginikanan usahay nga magkuan sila ba magpanagana pagpa-opera sa ilang mga anak. Okay. Usahay na ay reason po no. So una naka-encounter sad ang Rotary Uptown o kanabitong ilang anak di nila paoperahan kay di na nila magamit pagpangayo bitaw. Yes, One of the livelihood. So dako ba na siya nga kuan ron, dako ba na siya nga tulubagon sa ginikanan kung ilang i-deprive ilang mga anak na makakuan ba makakuan sa society. Kaya sa una nakakuan mi anak nga di gyud niya paoperahan yung anak kay wala na daw mangitag kwarta tungod kay katumagod. Mura wag ilang Paramrag maluoy. Dili maluoy ka tagaan ng kwarta. Pag uli, magkakwarta gito siya. Pero encourage gud sa mga ginikanan no nga dili mohimog mga inana nga butang ang himuon para sa gayuhan sa ilang mga anak nga kuan gyud mahimuan aning mga surgery nga gi-offer aning alagad pahiyom. Atong oras karon alas 10 na mobalik ta man lang niining mga pahinumdom gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Publiko nagsilbi dinhi sulod sa campus sa Iligan Medical Center College. Magandang araw. Balik din sa Bandilyo program sa Lanao Press Club gisabak ani nga programa sa Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Publiko. Nagsilbi dinhi sulod sa studio sa 105.5 dinhi mismo sulod sa IMCC ug atong oras karon alas 10:15 alas 10:15 gyud. Balik ta sa atong espesyal nga bisita karong adlaw ug espesyal sab nga host. si Doc Lilibeth ug si Ma'am Neri Copin ang presidente sa Lanao Press Club. So, Ma'am Neri, doon na pa ba kayo mga dugang mga clarification, pagpangutana gikan sa atong bisita? So, Doc, ako lang assure, no? Kung sa bagyod ka, safety kung kaning operahan, no? Kaya kasagaran magod sa mga ginikanan, mahadlok nga, dili siguro kaayo, kuan, mas may padi na lang ako pa-operahan. Mahadlok sila, dili sa ingon nga financially, pero ilan na lang kung anon, agwan tahon na lang nila nga inana ilang anak kay mahadlok sila, basig na ay may tabo, no? Na ay dili maayo sa operation.
From our side as the Rotary, the host for this project, ang ma-assure lang nako is that we have expert surgeons who are actually doing the surgery. Ay, siguro sa pulo na katuig, kung na may problema, I'm sure ang dapat imbis nga musaka ato ang numbers, dapat manaog siya kung ang problema is dili positive ang result sa mga surgeries. Munang ang para mas maingganyo pag yun ang mga ginikanan nga naay doubts about sa procedure nga buhaton sa ilang mga anak, munang nag-schedule me og katong mga bata, not only the adults but the younger ones below 10 years old nga among matawag ani ma-interview para ma-prove namo sa ilaha that this kids nga naoperahan has really done a good thing sa ilahang, not only sa mga bata but sa mga parents kay mas mawala ilaha bitang mga sa gana kahingawa ba tawag ana nga ang ilang anak o ang ilang anak is na ay problema nga ingon ana. Now sa mga ginikanan pud nga dili nila gusto po operahan ilang anak kay tungod para sa ilaha is makatabang financially sa labi na kanang mga hinabang di sa mga dalan, siguro sa ilang age nga bata pa pwede makatabang sa inyo ha. Pero inyong naunaon nga kani mga bata mo dagko mas lisod sila tambalan kung they are beyond 20s, 30s. Pinaka-best good nga operahan ang mga cleft lip and palate surgery is kaning sa edad nga below 10 years old. Kay mas dali ang healing, mas maayo ang kay kuan pa man gud ang ilahang ano bitaw, ang ilahang deformities dili siya kay kung kanamang kung idara na ka, palabi na ka na sa lingag nga gahi na siya i-treat. Mas safer kung sa mga bata pa sila dapat i-treat na sila. So katong mga ginikanan nga naay pagduha-duha among gi-assure sa inyo nga we have the best expert surgeon sa kaninga programa ug dili gid mo dapat mahadlok nga ang inyong anak ma-subject for operation ani nga mga doctors kay sila mismo ila po ding passion. These doctors nga nakakuyog ani nga team, they have also the passion to help, to serve and to make sa tawag ani difference sa mga lives sa kaning mga pasyente. So hinaut-unta nga kung naamoy mga kaila, nga naay mga problema, naay mga deformities nga sama sa among na mention karon, please do contact us kay madakot gud mig matabang para sa inyong pamilya. Okay. Pagkakaroon, pila naman ang inyong schedule for operation this year karon nga April? Sa mga nakalista na kaabot og around 30 pero namagi times nga karon matawagan namo then nami na maghimo mig follow up call did na sa namo makontak so texting calls kuan kay siya actually tasking pud kay na siya so naagid kay pasyensya para ma-communicate nimo regularly ang patient kaya mo pangutanon kung wala ba'y problema, wala ba nagdaot, wala ba kanang para healthy siya pag abot gid sa panahon nga operahan sila. So right now nami around 30 pero ang sure gid nga kanang intact ang ilahang ano bitong communication nato sa ilaha. It's about 26 page generally. Dayon muagi pa man ni sila screening pod no? Yes, screening. Before operahan. So sukad pagsugod ani nga programa sa inyong organization, mga pila na kabuok yun ang benefit aning alagad pahiyom? We have around 289 na ka mga bata nga operahan. And I'm sure nga kuan na kay ni dako kay ni tapang gid sa ilang pagtubo ilabi na sa mga bata dako kay ning kausaban sa dagan sa ilang kinabuhi. Na-mention to nimo gay naman tong pagpalimos gipahibalo dai nato ang mga kaning maginikanan nga gamiton pagpalimos sa mga bata. Ginadili gina siya dayon masapon mo sa mga otoridad na ay na pwede gid na ikuan diha
kuanon sa atong mga otoridad dayon sa mohatag pod og limos ani mga nagpalimos napoy mga multa ang natay mga kuanana mga balaod mga gihimo nga mga ordinansa dinhi sa syudad kabahin ni ana. So daghang kayong salamat Doc sa imong mga impormasyon nga gipaabot dinhi karon sa Bandilyo program. Doon na pa ba tayo ipahibalo or padayon nga itong pag-imbita sa katong nagkinahanglan o kining susama nga mga surgery. Ma'am Neil? Siguro suggestion lang siguro ron ang doc nga. Unta kaning pito-pito sa mga bukid-bukid. Pwede siguro nga mo-coordinate sila sa mo-coordinate sila sa mga military. Kaya military magod na sa bukid, mas daghan sila nakita nga mga kuan. Ang sila nakita dito nga kinahanglan operahan. Kaya dili kay madungog sa atong panawagan, dili sad madungog sa bawat siguro, so kinahanglan ta mo coordinate ito sa bukid. O sa mga kuan yun, mga opisyalis sa labi na sa mga purok, barangay, kuha na kayo na nila nga makapahibalo sa ilang mga katawan sa komunidad nga mo-avail ani nga libreng mga serbisyo ang alagad pahiyom. Ato ding i-welcome Ma'am Neri atong kauban na naabot na gyud. Welcome si Bonita Ermac na atong nakauban karon dinhi. So Doc, ang imong parting words, mga pag-imbita sa mga interesado gyud nga mo pailawom aning mga surgery nga gitanyag sa alagad pahiyom. Salamat Sir Ron. So sa makausap pa, among giawhag ang kung kinsa tong naay mga kaila, naay mga relatives or naay mga silingan nga na makita ninyo nga naay may mga problema sama sa cleft lip and palate surgery, palihog og contact sa amoa. It's in Facebook, we have our numbers. Sa karon na pwede mo contact din sa Radyo Pilipinas. You can give your numbers sa ilaha, kami nang mo-follow up. And we pray nga daghan pagmatabangan karon nga tuig sa dili lalim kung kita magpa-opera on our own. So dako kay nigtabang sa naay mga anak nga naay mga problema sama niini. So hinautunta nga dili mo magduha-duha sa pag-trust sa among surgical team ug sa among club. Nga amo lang yung gusto mahatag isang kayo para sa inyong mga anak nga naay problema sama niini. Okay, Ron. In fact, I'm also a member of this club. Nakita na mo nga dako gyud og daghan kay mga activity na makatabang sa katawhan ang Rotary Club of Uptown Iligan. So, daghan pa rin mga project, daghan pa rin mga project sa umaabot nga mga katuigan nga makatabang kay sa giingon pa ang Rotary is service above self. Pagtabang yun sa katong mga nanginahanglan at ato gining i-accommodate permi ang mga activities sa Rotary Club Uptown Iligan, Rotary Club Uptown Iligan, hilabi na mga dugang pa nilang mga kalihukan, suportado na din sa kung doon naman ay mga pagpahibalon niyo sa katawhan, bukas kaayo ang Lanao Press Club ug ang mismo din sa Radyo Pilipinas Iligan. Once again, salamat kayo, Doc. Si Ma'am Lilibet Imperial. Salamat sa Radyo Pilipinas, sa Ronnie, ang kay PA Genery Cupin for having us. Natong mga miyembro sa Rotary Club Uptown Iligan, mga pagkuan tabang sa siguro kanipod no atong panawagan sa ubang mga hugpong labi na karon nga daghang kayong tawagan ron sa donasyon sa atong mga biktima, mga nakalingkawas sa bagyo din sa Dakbayan sa Iligan. Once again, salamat kayo sa
Project Chairman sa Alagad Pahiyom, Dr. Lilibeth Imperial. Thank you, ma'am. Thank you very much, Sir Thank you, Ronnie. Ron, Thank you, Sir and Radyo thank you- Pilipinas. Thank you, Beth. Visionary. Mubalik mi human lang ini mga pahinumdum gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Iligan.